Ang mayaman kong asawa Kabanata 17:11 malapit nang muling mabuhay. Maraming madilim na enerhiya sa paligid ang nawala sa magdamag. Maging si Chinyu ay nagulat sa bilis ng pagbabago. Sa kabutihang palad, ang madilim na enerhiya sa lugar ay nagpatuloy sa orihinal nitong density kinaumagahan. Sa ganitong paraan, walang makakadetect nito. Tulad ng inaasahan sa North Plain, napabuntong hininga si Chinyu. Bigla siyang natigilan na parang may naisip. Bakit nakakatakot ang madilim na enerhiya sa North Plain? Natigilan si Chinyu. Hindi niya maiwasang maalala sa kanyang isipan ang sinabi ni Xiaosheng. Sa simula ng malaking pagbabago sa mundo, ang madilim na enerhiya ay mawawala dahil sa malakas na epekto. Gayunpaman, hindi naapektuhan ang North Plain. Kung iyon ang kaso, ang North Plain nga ba ay isang larangan ng digmaan o ang big grave ng isang partikular na dakilang magsasaka? Maliban sa dalawang senaryo na ito, ano pa ang hindi maaapektuhan? Ibinaba ni Chinyu ang kanyang ulo at tumingin sa lupa. Ito ay isang lupain na puno ng yelo at nyebe na nagyelo sa hindi kilalang yugto ng panahon. Ang malakas na madilim na enerhiya dito ay nagbago pa ng kapaligiran nito. Naisip ni Chinyu ang Immortal Slaying Sect. Ang lakas ng Immortal Slaying Sect ay maliwanag. Ito ang dating numero 1 sekta sa universo at napakalakas. At nakuha ni Yuan Shu ang mana ng Immortal Slaying Sect. Maaaring ang mga taong inilibing sa North Plain ay ang nangungunang mahusay na magsasaka ng Immortal Slaying Sect. O maaaring ito ay isang larangan ng digmaan ng Immortal Slaying Sect. Gayunpaman, iba ito sa nakita ni Chinyu noong siya ay nasa Earth. Nakita niya sa sarili niyang mga mata na ang Sect Master ng Immortal Slaying Sect ay namatay sa mga kamay ni Xiaoyu. Paano siya ililibing sa banal na rehiyon? Kakaiba. Kumunat ang noo ni Chinyu. Tumitig siya sa lupa at mas lalo siyang na-curious. Marahil ang kasalukuyang North Plain ay hindi ang tunay na anyo ng North Plain. At ang totoong North Plain ay matagal nang natatakpan ng puting nyebe na pumuno sa kalangitan. Huminga ng malalim si Chinyu. Bagamat gusto niyang mag-imbestiga, hindi pinapayagan ng kasalukuyang mga kondisyon na gawin niya ito. Kaya maaari lamang siyang sumuko pansamantala. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at patuloy na hinigop ang madilim na enerhiya mula sa North Plain. Ang labanan kay Yongji ay magaganap pagkatapos ng 2 araw. Kailangan talaga ni Chinyu na maghanda. Sa parehong araw, sa pamumuno ni Hiteng, ang mga magsasaka ng North Plain ay muling humakbang sa hilagang hangganan. Ang mga taktika ni Hiteng ay ibang-iba sa taktika ni Yongji. Hindi niya lalabanan si Li Cheng ng direkta. Sa halip, siya ay magplano at gumamit ng isang tusong pamamaraan sa sukdulan. Pagkatapos ng mahusay na labanan, hindi mabilang na mga tao ang namatay sa ilalim ng pagpipinta scroll. Hindi isang pagmamalabos na sabihin na ang Nanjo ay dumanas ng matinding pagkalugi habang ang North Plain ay nakabalik na punong-puno. Nang gabing iyon, hinawakan ni Sima Bei ang scroll ng pagpipinta at sinabi ng sinasadya o hindi, sapat na ang Martes, ang pagpili ay napakahalaga sa lahat ng ating ginagawa. Ang mga salitang ito ay malinaw na nakadirekta kay Yongji, na palaging nag-iisip sa kanyang sarili na magaling sa pukana. Agad siyang nakaramdam ng matinding kahihiyan. Malamig siyang tumingin kay Sima Bei at sinabing, kung hindi ako ang namumuna, hindi tayo magkakaroon ng ganoong ani ngayon. Malika, panunuyan ni Sima Bei. Kung hindi dahil ikaw ang namumuna, isa lang ang magiging resulta. Ang North Plain ay hindi mawawala ng napakaraming tao. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi na napigilan ni Yongji. Bigla siyang tumayo at galit na sinabi, Sima Bei, huwag kang masyadong lumayo. Gumisi si Sima Bei at sinabing, ano? Nagagalit ka ba dahil sa kahihiyan? Hindi mo na kayang pigilan pa. Mga ad ng Pop Future. Ikaw. Si Yongji ay labis na nagalit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Sima Bei, kapag natapos na ang labanang ito, tiyak na mararanasan ko ang iyong napakatalino na pagkilos. Hehe. Magdedepende yan kung makakaligtas ka hanggang sa araw na iyon, minisyon at sinabi ni Sima Bei. Pagkasabi nito, tumalikod si Sima Bei at naglakad palabas. Kinuha niya ang painting scroll at nagmamadaling tinungo ang manyeb na bundok sa mismong gitna ng North Plain.
Pagkatapos nito, inihagis ni Sima Bei ang scroll ng pagpipinta sa langit. Ang balumbon ng pagpipinta ay tila nabigyan ng buhay habang ito ay nananatili sa kalangitan sa itaas ng bundok at naglalabas ng mga sinag ng liwanag. Hindi mabilang na panloob na chi ang lumundag sa iceberg. Ang internal chi na naipon sa painting scroll ay hinigop ni Yuan Shu sa napakaikling panahon. Matapos masipsip ang scroll, sa wakas ay nag-react si Yuan Shu, na matagal nang natutulog. Bahagyang nanginig ang malaking snow mountain. Ang boses ni Yuan Shu ay umalangaw-ngaw mula sa lalim ng nalalatagan ng nyebe na bundok. Nawala na ba ang patay na ilog? Malamig na tanong ni Yuan Shu. Ikinulong ni Sima Bei ang kanyang mga kamay at sinabi, Panginoon, nawala na ito. Gumuso si Yuan Shu at sinabing, mas mabilis ito kaysa sa inaasahan ko. Mabilis na sinabi ni Sima Bei, Panginoon, mangyaring makatiyak. Magbabantay ako dito sa panahong ito at hindi ako papayag na may lumapit. Ma'am. Tumugon si Yuan Shu at walang pakialam na sinabi, higit sa 1 buwan, ako ay ganap na mabubuhay na mag-uli. Kung ang painting scroll ay sumisipsip ng sapat na kapangyarihan, ang oras ay maaari pang paikliin sa kalahati. Panginoon, gagawa ng magandang trabaho si Hiteng, mabilis na sabi ni Sima Bei. Walang ibang sinabi si Yuan Shu. Muling natahimik ang lahat. Naakit ng boses si Qin Yu, na nasa malayo. Bahagyang ibinuka ni Qin Yu ang kanyang mga mata at mahinang sinabi, boses iyon ni Yuan Shu. Sa sandaling ito, may intensyon din si Qin Yu na gayahin si Xiao Hai at lipulin ang manyeb na bundok. Sa kasamaang palad, sa lakas ni Qin Yu, hindi niya ito nagawa. 1 buwan, ungol ni Qin Yu. Gusto niyang ipakalat ang balitang ito, ngunit pagkatapos ng mahabang panahon na pag-aalinlangan, sa wakas ay sumuko na rin siya. Ibinahagi ng estudyante ng Pilipina kung paano siya nawala ng 10 kilo sa 3 linggo. May problema ka ba sa prostate? Ang paraang ito ay nakakatulong sa 9 sa 10 lalaki. Ito ay dahil ayaw niyang mas maraming tao ang mamamatay ng trahedya sa North Plain. Gayunpaman, ang mga bagay ay kadalasang maaaring maging backfire. Nang sumunod na araw, pumakbang ang North Plain sa Nazo sa 2nd pagkakataon. Sa pagkakataong ito, si Hiteng pa rin ang nanguna sa koponan. Sa pamumuno ni Hiteng, ang bawat magsasaka sa North Plain ay parang multo. Hindi mabilang na mga tao ang namatay sa trahedya sa mga kamay ng mga magsasaka ng North Plain. Sa pagtingin sa kahabag-habag na sitwasyon sa kanyang harapan, ang ekspresyon ni Li Cheng ay naging mas hindi magandang tingnan. Isang bakas ng determinasyon ang sumilay sa kanyang matanda na mukha na para bang nakapagdesisyon na siya. Kung magpapatuloy ito, ang mga magsasaka ng Nanjo ay namamatay lamang sa walang kabuluhan. Nagpakawala ng mahabang hininga si Li Cheng. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting nawala ang anyo ni Li Cheng. Sa araw na iyon, si Nazo ay muling dumanas ng matinding pagkalugi, at ang pinagmula ng lahat ng ito ay si Hiteng. Bukod kay Hiteng, isa pang painting scroll ang ibinalik. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Li Yingying. Umasa siya sa kanyang pagkakakilanlan sa Nanjo upang palihim na maglakbay sa iba't ibang maliliit na lungsod ng Nanjo at patayin ang hindi mabilang na mga tao. Si Sima Bei ay kumuha ng ilang mga scroll sa pagpipinta at muling dumating sa paanan ng nyebe na bundok. Inihagis niya ang panloob na chi ng mga scroll sa pagpipinta sa bundok na nalalatagan ng nyebe. Muli, ang nalalatagan ng nyebeng bundok ay nagkaroon ng maliit na pagguho na parang anumang oras ay madudurog na. Matapos gawin ang lahat ng ito, hindi umalis si Sima Bei. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tumingin sa isang tiyak na direksyon. May darating talaga. Pinaikit ni Sima Bei ang kanyang mga mata at nginisyan. Sa di kalayuan, isang matandang lalaki ang nakatitig sa yelo at nyebe habang nagmamadaling patungo sa bundok na nyebe. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nakarating si Li Cheng sa paanan ng nyebe na bundok. Talagang naglakas loob kang pumunta, bamaantong hininga si Sima Bei at sinabi. Kung hindi ako nagkakamali, ang taong nanakit kay Yongji ay ikaw. Bahagyang tumango si Li Cheng at sinabing, maaari mong tawagan si Yongji at hayaan siyang maghayganti. Oh, nagtaas ng kilay si Sima Bei. Mukhang napaka-confident mo. Hindi sumagot si Li Cheng.
Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at talagang gustong tawagan ni Sima Bei si Yongji. Kabanata 17:12 Pagpili ni Li Cheng. Ang mga salita ni Li Cheng ay nagpatawa kay Sima Bei. Medyo natatawa niyang sinabi, alam mo ba na mula nang tumuntong ka sa North Plain, ang iyong lakas ay pinigilan? Oo, alam ko, mahinahong sabi ni Li Cheng. Nagpatuloy si Sima Bei, sa tingin mo ba ay matatalo mo kaming dalawa sa ganitong uri ng kapaligiran? Sa tingin mo ba ikaw si Xiao Hai? Hindi kumibo si Li Cheng at nanatiling tahimik. Pinaikit ni Sima Bei ang kanyang mga mata at sinabing, alam mo bang hindi ka na makakabalik ngayon? Hindi na kailangang makipag-usap sa kanya ng walang kaparerekon. Sa sandaling ito, ang boses ni Yongji ay nagmula sa kadiliman. Kasunod noon, nakita nila si Yongji na naglalakad. Nang makitang naglakas loob si Yongji na magpakita, mas nagpakita ng pangungutya si Sima Bei sa kanyang mukha. Nagpakita ka talaga, sabi ni Sima Bei. Ang mga salitang ito ay sinabi kay Li Cheng at kay Yongji. Gayunpaman, mukhang hindi naintindihan ni Yongji ang ibig sabihin ni Sima Bei. Malamig siyang tumingin kay Li Cheng at sinabing, ang lakas ng loob mong pumunta sa North Plain ng mag-isa. Ang bahagyang nakapikit na mga mata ni Li Cheng sa wakas ay bumukas ng dahan-dahan. Tumingin siya kay Yongji sa harap niya at walang pakialam na sinabi, kanina pa kita hinihintay. Kanina mo pa ako hinihintay. Bakit? Gusto mo bang patayin kita ng personal? Hahaha. Tumawa ng malakas si Yongji. Gayunpaman, tila walang pakialam si Li Cheng. Ngumiti siya at sinabing, ngayon, mamamatay ako sa North Plain. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataong patunayan na mas malakas ka kaysa sa akin. Natigilan si Yongji bago pag-alit na sinabi, mas malakas ako kaysa sa iyo. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko. Malamig na sinabi ni Li Cheng, niloloko mo lang ang sarili mo. Kalokohan. Galit na galit si Yongji at isang malakas na layunin ng pagpatay ang lumabas sa kanyang katawan. Ang pag-aaway ng dalawa ay umakit din kay Qinyu, na nagtatago sa dilim. Bahagya niyang iminulat ang kanyang mga mata at pinaandar ang kanyang malungkot na banal na mga mata, nakatingin sa direksyon ng bundok na nalalatagan ng nyebe. Nang makita niya ang eksena sa paanan ng nalalatagan ng nyebe na bundok, biglang naging pangit ang kanyang ekspresyon. Li Cheng? Ungol ni Qinyu. Nagpakita talaga siya. Noong una niya siyang nakita sa hilagang hangganan, nahulaan na ni Qinyu ang kanyang mga intensyon. Ngunit ngayon, nang makita niyang nakatayo siya sa paanan ng Snow Mountain, labis pa rin siyang nabigla. Ito ay isang landas ng walang pagbabalik. Basta dumating siya, siguradong mamamatay siya. Li Cheng? Bakit kailangan mong gawin ito? Kinagat ni Qinyu ang kanyang mga ngipin, nakaramdam ng sobrang hindi komportable. Sa paanan ng Snowy Mountain, ang katawan ni Yongji ay naglalabas ng sobrang lamig. Si Li Cheng ay mas kalmado. Tahimik lang siyang nakatingin sa dalawa, walang bahid ng takot sa mukha. Yongji? Ipaubaya ko na siya sa iyo. May bahid ng panunuya ang tono ni Sima Bei. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Yongji at humakbang patungo kay Li Cheng. Humisi siya at sinabing, dapat kang makaramdam ng karangalan na mamatay sa aking mga kamay. Mga ad ng Pop Future. Habang nagsasalita siya, ang panloob na chi sa kanyang katawan ay mabilis na tumaas, at ang kanyang mga palad ay nagbuga ng sobrang nakakasilaw na ningning. Tumingin si Li Cheng sa malayo. Parang may naalala siya, pero sabay palam. Hindi nawala ng saysay ang buhay ko, ungol ni Li Cheng. Pagkatapos sabihin ito, ang panloob na chi sa kanyang katawan ay nagsimulang maging kakaiba. Ang lahat ng panloob na chi ay mabilis na nagtitipon, at ang kanyang buong katawan ay tila saysubog na. Nang makita ang eksenang ito, tila may napagtanto si Sima Bei. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto, at siya ay nagmamadaling sinabi, di man. Ang Beastard na ito ay nagbabalak na sirain ang sarili. Nang marinig ito, isang bakas ng gulat ang sumilay sa mukha ni Yongji. Ikaw, baliw ka. Hindi napigilan ni Yongji na umungol. Bago ako dumating, hindi ko naisip na bumalik, malamig na sabi ni Li Cheng. Ang target niya ay hindi si Yongji, kundi itong Snowy Mountain.
Ang kapangyarihan ng pagsira sa sarili ng isang magsasaka sa reversion void stage ay hindi maisip. T-Man. Gusto niyang sirain ang Snowy Mountain. Agad na natarante si Sima Bei, ngunit hindi niya alam kung paano pipigilan ang kabaliwan ni Li Cheng. Sa dilim, nang makita ni Qin Yu ang eksenang ito, ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang pangit. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Nang makita niya ang mga taong ito na mas gugustuhing isakripisyo ang kanilang sarili para sa Nanzhou, labis na hindi kasiya siya ang pakiramdam ni Qin Yu. Naikuyom ni Qin Yu ang kanyang mga kamao, naramdaman na medyo basa ang kanyang mga mata. Senior Li Cheng, ungol ni Qin Yu at bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata na para bang pinaalis niya si Li Cheng. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Li Cheng ay sumailalim sa isang matinding pagbabago. Palam. Umalangaw-ngaw ang boses ni Li Cheng sa pagitan ng langit at lupa. Ang sumunod na segundo, isang pagsabog ang umalangaw-ngaw sa langit at lupa. Boom! Ang buong lupa ay nanginag. Ang lugar na iyon ay naging isang malawak na kalawakan ng kaputian. Kahit na ang malungkot na banal na mata ay hindi nakakakita ng malinaw. Ipinikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata habang nanginginig ang kanyang puso. Ang pagsira sa sarili ni Li Cheng ay nangangahulugan na ang kanyang pisikal na katawan at banal na pakiramdam ay mawawala sa mundong ito. Walang pagkakataon na mabuhay. Ito ay isang walang takot na espiritu. Habang hinahangaan ito ng mga tao, mas masakit ang mararamdaman nila. Isang nakakatakot na tunog ang nakapalibot sa lugar at hindi naglaho ng mahabang panahon. Lahat ay tinamaan ng nakakatakot na epektong ito. Hindi mabilang na mga tao ang namatay ng trahedya sa pagsabog na ito. Walang nakakaalam kung gaano katagal bago tuluyang nanambalik ang katahimikan ng langit at lupa. Tahimik ang lahat kaya medyo natakot ang mga tao. Tumingin si Qin Yu sa paanan ng manyeb na bundok at nakita ang mga katawan ni Yongji at Sima Bei na nabutas ng pagsabog. Ang kanilang mga katawan ay nababalot ng dugo habang sila ay nakahiga sa lupa, na may mga piraso ng laman na nakakalat sa tabi nila. Ang kanilang panloob na chi ay napakahina na tila sila ay mamamatay anumang oras. Ako, ikaw, ibinuka ni Sima Bei ang kanyang bibig ng hirap na hirap. Ang sakit ay naging dahilan ng pagkadilat ng kanyang mukha. Si Yongji ay nasa mas masamang kalagayan. Siya ay nasugatan na, at ngayon na siya ay dumanas ng isang pagsira sa sarili ng sukat na ito, siya ay nakahiga sa lupa nang hindi gumagalaw. Ito ay hindi alam kung siya ay patay o buhay. Ngunit sa kasamaang palad, ang nalalatagan ng nyebe na bundok ay hindi nawasak sa pamamagitan ng pagsira sa sarili. Bagamat ito ay naapektuhan ng husto, si Yuan Shu, na natutulog sa kailaliman ng manyeb na bundok ay hindi namatay sa pagsira sa sarili. Ang puso ni Qin Yu ay napuno ng sakit at pagdurusa. Napaluhod siya sa lupa at natahimik sandali. Hindi niya kayang pakalmayan ang kanyang emosyon sa mahabang panahon. Pagkaraan ng ilang sandali, inilayo ng mga magsasaka ng North Plain sina Sima Bei at Yongji sa lugar. Kasabay nito, nagtalaga sila ng malaking bilang ng mga tao upang bantayan ang manyeb na bundok. Alam ni Li Cheng na tiyak na hindi siya katugma sa dalawang ito nang dumating siya sa North Plain. Kaya naman, pinili niyang sirain ang sarili para sirain ang nalalatagan ng nyebe na bundok. Gayunpaman, minamaliit niya si Yuan Shu. Kahit na ang pagsira sa sarili sa reversion void stage ay hindi naapektuhan si Yuan Shu sa kailaliman ng Snowy Mountain. Umupo si Qin Yu na naka-cross-legged. Huminga siya ng malalim at tumigil sa pag-iisip. Ang tanging magagawa niya ngayon ay ipagpatuloy ang mga kagustuhan ng mga ninuno na ito, magsumikap na mabuhay, at kumpletuhin ang hindi nila nagawa. Mga putik ng dark energy ang dumaloy sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang mood ni Qin Yu ay sobrang kalmado. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita, at agad itong nagdulot ng kaguluhan sa mga magsasaka sa hilagang hangganan. Kabanata 17:13 Nakita ba ni Teng ito? Si Li Cheng ay sumugod sa North Plain sa dilim sa gabi at nasira ang sarili upang maalis si Yuan Shu. Ang balitang ito ay hindi lamang kumalat sa hilagang hangganan, ngunit hindi nagtagal ay kumalat din ito sa buong Nanzhou. Senior Li Cheng. Agad, hindi mabilang na mga tao sa hilagang hangganan ang labis na nalungkot.
Ang mga kilos ni Li Cheng ay walang alinlangan na katulad ng ginawa ni Xiao Hai noon. Naisip niyang gumamit ng parehong paraan upang maiwasan ang sakuna. Sa hilagang hangganan, maraming tao ang tumingin sa North Plain na may mga komplikadong ekspresyon. Puno ng sakit at galit ang kanilang mga mata. Nang kumalat ang balitang ito, maraming tao mula sa Nanzhou ang dumating. Gusto nilang tulungan ang Nanzhou. Parehong sina Yongji at Sima Bei ay malubhang nasugatan at nasa bingit ng kamatayan. Not to mention away, kahit ang paglipat ay mahirap. Kung sila ay mabubuhay o hindi ay nanatiling hindi alam. Dahil dito, mahirap matukoy ang nanalo at natalong partido sa labanan sa hilagang hangganan. Sa North Plain, si Sima Bei at Yongji ay nakahiga sa kama, lalo na si Yongji. Nakahiga siya doon nang hindi gumagalaw. Ginamit ni Sima Bei ang lahat ng kanyang lakas upang tingnan si Hiteng at sinabi sa nanginginig na boses, "Hiteng, dapat ipagtanggol ang manyeb na bundok." Baka sa mukha ni Hiteng ang kakaibang ngiti na may matinding pananagutan. Walang pakialam niyang sinabi, "Sige, babantayan kung mabuti ang manyebeng bundok." Pagkasabi nito, tumalikod si Hiteng at naglakad palabas. Huminga siya ng malalim at tumingin sa langit na puno ng puting nyebe. Saglit, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Ads by Pop Future. Sa wakas, may pagkakataon na ako. Paulit-ulit ng inisyo ni Hiteng. Ang layunin niya sa pagpunta sa North Plain ay upang mahanap ang mana ng Immortal Slaying Sect. Ngunit sa lahat ng ito, dahil sa pag-iral ni Sima Bei, ang kanyang mga paggalaw ay labis na pinaghigpitan. Ngayong malubhang nasugatan si Sima Bei, sino sa buong North Plain ang makakapigil kay Hiteng? Nang walang pag-aalinlangan, agad na sinimulan ni Hiteng ang kanyang plano. Sa sandaling ito, sinisipsip pa rin ni Qinyu ang madilim na enerhiya mula sa North Plain. Sa loob lamang ng ilang araw, napagtanto ni Qinyu na ang madilim na enerhiya sa kanyang katawan ay puspos na. Kahit na ipagpatuloy niya, ang kanyang lakas ay hindi makausad kahit kaunti. Panahon na para umalis, naisip ni Qinyu sa sarili. Ngayon, dapat siyang maghanap ng lugar upang subukang makalusot at humakbang sa advanced stage ng makapangyarihang kaharian. Pagkatapos nito, aasa siya sa dugo ng dragon upang magpatuloy sa paglilinang. Pagkatapos ng simpleng pack-up, binalak ni Qinyu na umalis sa North Plain. Saan mo balak pumunta? Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa likuran ni Qinyu. Agad na natigilan si Qinyu, at ang kanyang ekspresyon ay medyo hindi magandang tingnan. Ang boses na ito ay walang iba kundi ang boses ni Hiteng. Ang Beastard na ito. Hindi napigilan ni Qinyu na palihim na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pilit niyang pinipigilan ang galit sa kanyang puso at sinabing, "Ako, gusto kong humanap ng lugar na makapagpahinga sandali." "Oh, magpahinga." Napataas ang kilay ni Hiteng. "Kung gayon bakit ka nandito? Bakit ka nagtatago sa tiwangwang na lugar na ito ng mag-isa?" Ibinuka ni Qinyu ang kanyang bibig, saglit na hindi niya alam kung paano sasagot. Nagulat ako sa kaguluhan kahapon. Na-curious ako at pumunta ako rito para makita. Patawarin mo sana ako, makadiyos na hari, sabi ni Qinyu na inayos ang sarili. Ads by Pop Future. Hahaha. Nang marinig ito, kumagalpak ng tawa si Hiteng. "Paano mo ako hinarap?" sabi ni Hiteng na may singkit na mga mata. Natigilan si Qinyu at sinabing, "Makadiyos. Panginoong makadiyos na hari." Nang marinig ito, si Hiteng ay agad na tumawa ng mas masaya. Tinuro niya si Qinyu at tumawa ng baliw, "Idinagdag mo talaga ako bilang makadiyos na hari. At Panginoon." Hahaha. Sumimangot si Qinyu habang ang kanyang puso ay puno ng pagdududa. Nagkamali ba siya sa pagharap sa kanya? Si Hiteng ba ito ay hindi makadiyos na hari ng North Plain? "Tawagin mo akong Panginoon mula ngayon, Qinyu." Tulad ng pagkalito ni Qinyu, ang mga salita ni Hiteng ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Qinyu. Sa katunayan, matagal nang natuklasan ni Hiteng ang pagkakakilanlan ni Qinyu. Dahil iyon ang nangyari, hindi na kailangang ipagpatuloy ni Qinyu ang pagbabalat kayo. Tahimik niyang pinakilos ang panloob na chi sa kanyang katawan at pagkatapos ay malamig na tumingin kay Hiteng.
Matagal mo na talagang natuklasan ito, malamig na sabi ni Chinyu. Pinaikit ni Hiteng ang kanyang mga mata at sinabing, akala mo ba hindi kita makikilala pagkatapos mong baguhin ang iyong hitsura? Sinabi ni Chinyu na may malamig na mukha, kung ganoon nga, bakit hindi mo ako inilantad ng mas maaga? Nang marinig ito, isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Hiteng. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabing, sinabi ko sa iyo na ang iyong katawan ay maaaring akin lamang. Ayokong mamatay ka sa North Plain at hayaan si Yuan Shu na kunin ang iyong katawan. Ganyan ka ba kainteresado sa katawan ko? Kumunat ang noo ni Chinyu. Walang pakialam na sinabi ni Hiteng, magulong katawan. Sinong hindi interesado? Dahil iyon ang kaso, hindi na ako magsasalita ng anumang bagay na walang kaparerekan sa iyo, sabi ni Chinyu. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu at aalis na sana. Tumigil ka. Sa sandaling ito, kumislap ang figure ni Hiteng at lumitaw sa harap ni Chinyu. Hinaronggan niya ang daan ni Chinyu at sinabing masama, wala akong planong patayin ka pansamantala, ngunit interesado pa rin akong pahirapan ka. Habang nagsasalita siya, ang kanyang katawan ay nagbuga ng malamig na mas malamig pa sa lamig ng North Plain. Gumisi si Chinyu at sinabing, Hiteng, sa tingin mo ba ikaw ang kapareha ko? Maliban kina Sima Bei at Yongji, sino pa sa North Plain ang makakapidyaw sa akin? Tumawa ng malakas si Hiteng at sinabing, kung nasa kabila tayo, baka hindi ako ang kakampi mo. Pero huwag mong kalimutan, ito ang North Plain. Mula sa pagtapak mo sa North Plain, hindi mo man lang maipakita ang 30% ng iyong lakas. Paano ka magiging kapareha ko? Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata, Nishan, at sinabing, ganun ba? Habang nagsasalita siya, isang napakatinding internal na chi ang lumabas sa katawan ni Chinyu. Ang kanyang katawan ay naliligo sa gintong liwanag na parabang ito ang unang sinag ng sikat ng araw sa nagyayelong nyebe. Ito ay lubhang nakasisilaw. Hindi maiwasang magbago ng bahagya ang ekspresyon ni Hiteng habang napabulalas siya, hindi ka naapektuhan. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, kung hindi mo gagamitin ang White Bone Club, kahit sa North Plain, hindi mo ako kakampi. Bahagyang bumantong hininga si Hiteng at sinabing, lalo akong naging interesado sa iyong katawan ngayon. Gumisi si Chinyu at sinabing, gusto mo pa bang lumaban? Walang pakialam na sinabi ni Hiteng, pababayaan na muna kita. Malamig na bumantong hininga si Chinyu. Tinatimad siyang makipag-usap ng walang kaparerekan kay Hiteng. Kung tutuusin, hindi ito ang lugar para pag-usapan. Pagkatapos noon, hindi nang ahas si Chinyu na manatili pa at mabilis na umalis sa North Plain. Nang bumalik si Chinyu sa hilagang hangganan, lahat ay nakapaligid kay Hushing at tinatalakay ang mga hakbang sa pagkontra. Narinig ko na sina Sima Bei at Yongji ay parehong malubhang nasugatan at hindi na makagalaw ngayon, sabi ng isang katabi niya. So, dalawa lang ang tao sa Reversion Void Stage sa North Plain. Ngayong pareho silang malubhang nasugatan, isa na itong pagkakataon para sa atin, malamig na ngumuso si Hushing at sinabi. Kung ang isang tao sa Reversion Void Stage ay papasok lang sa North Plain, sino ang makakapidyaw sa kanya? Mapapatay na lang natin si Yuan Shu na hindi pa nakaka-recover, malamig na sabi ni Hushing. Nang marinig ito, agad na bumalik sa kanilang katinoan ang lahat. Tama iyon. Kung walang Reversion Void Stage Cultivator, sino ang makakapidyaw sa isang Reversion Void Stage Cultivator mula sa Nanzhou? Kung ganoon, hindi ba malulutas ang problema? Kabanata 1714 Advanced na yugto ng makapangyarihan. Ang mga salita ni Brother Hu ay may katuturan. Hangga't hikayatin natin ang isang tao sa Reversion Void Stage na tumungo sa hilagang lupain, hindi ba natin magagawang pumatay ng isang elementalist? Tama. Kumilos tayo ngayon at humanap kaagad ng tao sa Reversion Void Stage. Habang nasa sabik ang lahat, umiling si Chinyu at sinabing, hindi gagana ang planong ito. Nang marinig ito ng lahat, agad silang tumingin kay Chinyu. Pinalaki nila si Chinyu at sinabing, bakit hindi ito gagana? Malamig na sinabi ni Chinyu, dahil nandito pa rin siya. Hiteng. Siya ay nasa makapangyarihang kaharian lamang.
Paano siya magiging kapareha ng isang tao sa reversion void stage? Napangiti ang isang tao. Tama. Kahit napigilan ang lakas ng isang tao sa reversion void stage, hindi ito isang bagay na kayang harapin niya, di ba? Tumingin si Chinyu sa mga tao at sinabi, baka nakalimutan mo ang tungkol sa labanan nina Xiaosheng at Zhao Jing. Siyempre hindi namin nakalimutan ang tungkol doon, ngunit anong karapatan niya na banggitin sa parehong hininga bilang Xiaosheng? Tama. Si Xiaosheng ang sect master ng Tianyan sect, isang bihirang henyo na lumilitaw minsan sa 1,000 taon. Sino siya sa tingin niya? Matapos marinig ang mga salita ng lahat, bumantong hininga si Chinyu at sinabing, hindi siya kasing simple ng iniisip mo. Ang kanyang lakas ay tiyak na hindi dapat maliitin. Higit pa rito, mayroon din siyang white bone club sa kanyang mga kamay. Iyon ay isang banal na sandata. Kahit na hindi pa ito ganap na nabubuhay, ang kapangyarihan nito ay hindi rin maisip. Ang mga salita ni Chinyu ay hindi walang dahilan. Si Hiteng ay dating numero 1 henyo sa gitnang kapatagan at ang kanyang talento ay hindi mahina. Ang puting buto club sa kanyang mga kamay ay mas malakas. Kung ito ay kasing simple ng inaakala nila, matagal nang kumilos si Chinyu laban sa Snow Mountain na iyon. Gayunpaman, paano sila nakikinig? Ang grupo ng mga tao ay nanunuya sa mga salita ni Chinyu. Hindi na kailangang makinig sa kanya. Ano ang alam niya? Tama. Sundin mo lang ang orihinal naming plano. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig. Gusto niyang pigilan ang mga ito, ngunit alam niyang walang anumang kapangyarihang pang-akit ang mukha nito, kaya sumuko na lang siya. Kung tungkol sa kung maaari nilang hikayatin ang isang tao sa yugto ng reversion void, iyon ay ibang kwento. Hindi na nanatili si Chinyu. Sa ngayon, siya ay nasa kritikal na yugto ng kanyang pambihirang tagumpay, kaya umalis siya sa hilagang hangganan sa parehong araw. Nagmamadali siyang bumalik sa bundok dayo. Matapos makahanap ng angkop na lokasyon, sinimulan niyang subukang makalusot. Sa ilalim ng kombinasyon ng yin at yang, tila nahawakan ni Chinyu ang hangganan ng advanced na yugto ng makapangyarihan. Ang mga hibla ng panloob na chi ay lumabas mula sa kanyang katawan. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang nakapaligid sa kanya, nagtagal sa paligid ng Chinyu. Ang mga gintong sinulid ay nakapalibot sa katawan ni Chinyu, na parang gusto nilang pagsamahin si Chinyu bilang isa. Ito ay isang lubhang nakakatakot na pagbabago. Ito ay isang pagsasanib sa dakilang daw ng langit at lupa, at ito ay isang bagay na hindi kayang hawakan ng mga ordinaryong tao. Sa sandaling ito, ang panloob na chi ni Chinyu ay nagsimulang umikot ng maraming beses, at ang kanyang lakas ay mabilis ding nagbabago. Ang pagbabagong ito ay higit pa sa imahinasyon ni Chinyu. Ang pagtaas ng kanyang lakas ay nagparamdam sa mga tao ng bakas ng pagkabigla. Hindi nagtagal, isang manipis na patong ng ambon ang nabuo sa paligid niya, na bumabalot kay Chinyu sa loob nito. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang prosesong ito, dahil ito ang daw ng langit at lupa. Ang proseso ng pagsanib sa Great Daw ay lubhang mahiwaga. Sa mga sumunod na araw, hindi umalis si Chinyu sa dakilang bundok ng Yu. Gaya ng nakagawian, nag-inom at nagsaya si Wenda at Wen'er buong araw. Wala silang pakialam sa mga usapin ng South Province. Ang ating lolo at si Chinyu ay parehong nagsisikap na makalusot. Hindi ba napakasarap para sa atin na uminom araw-araw? Ibinaba ni Wenda ang prasko ng alak at biglang sinabi. Si Wen'er, na bihirang makita, ay hindi sang-ayon kay Wenda. Mabilis niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, mabilis na pigilan ang iyong pag-iisip. Ang paglilinang ay isang bagay na tanging mga karaniwang tao lang ang makakagawa. Mga ad ng pop future. Totoo iyon. Tumango si Wenda. Uwi, sa hilagang hangganan. Sa pagsisikap ng hindi mabilang na mga cultivator, talagang humingi sila ng tulong sa isang cultivator sa reversion void stage. Sa kasamaang palad, tulad ng hinula ni Chinyu, pinatay siya ni Teng sa paanan ng Snow Mountain. Ang balitang ito ay kumalat na, at lahat ng nasa hilagang hangganan ay agad na nagalit. Damn it, nabigo talaga siya. Yung anak ng bitik, Hiteng, may kakayahan talaga. Puntong hininga, sayang ang isa pang mandirigma na mamatay ng ganoon.
Bagamat nakaramdam sila ng panghihinayang, wala silang kahit katiting na intensyon na iwaksi ang kaisipang ito. Hindi bale, hintayin mo lang akong mag-imbite ng isa pa. Ang kasalukuyang Hiteng ay tiyak na nasugatan ng husto. Hanggat lumitaw ang isa pang reversion void stage warrior, tiyak na mamamatay siya. Ang kaisipang ito ay agad na inaprubahan ng karamihan sa mga tao. Kaya, sinimulan nila ang ikalawang round. Uwi, sa hilagang lupain, sa ilalim ng Snowy Mountains. Si Hiteng, nakakapatay lang ng reversion void stage cultivator, ay mukhang nasisiyahan. Hindi lang siya umasa sa white bone staff para patayin ang reversion void stage cultivator na iyon, nilamon pa niya ang kanyang espiritual na chi. Ang mga patak ng sariwang dugo ay naiwan sa puting buto. Ang sariwang dugo ay bumagsak sa manyeb na lupa, na nagtitina sa puting nyebe na maliwanag na pula. Pagkatapos ay iniligpit ni Hiteng ang mga puting buto at nagplanong umalis. Saan mo balak pumunta? Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang nagmula sa Snow Mountain. Natigilan si Hiteng. Mabilis siyang tumalikod at nagsabi, "Guro, plano kong maglakad-lakad." Maglakad-lakad. Napakalamig ng boses ng elementalist. May balak ka bang maglibot o gusto mo ng mana? Sa sandaling sinabi niya ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, Teng. Panginoon, wala akong ganoong intensyon. Tapat ako sa iyo. Hindi na nagsalita pa si Hiteng at lumuhad siya sa lupa ng may malakas na kalabog. Sa sandaling ito, biglang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang ulo si Teng. Ang matinding sakit ay naging dahilan ng agarang pagbagsak niya sa lupa at pagpawisan ng malamig. Panay ang kulubot ng kanyang katawan at ang pawis sa kanyang noo ay bumubuo ng patong-patong na yelo sa kanyang mukha. Tiniis ni Hiteng ang sakit at sinabi sa nanginginig na boses, "Guro. Bakit kayo?" Malamig na sinabi ng elementalist, "Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Pinabalaan kita, maaari kitang patayin anumang oras." "Ako, wala akong ibang intensyon," nahihirapang sabi niya. Malamig na sumangot ang elementalist, at ang matinding sakit sa ulo ni Hiteng ay nagsimulang unti-unting nawala. Ito ang markang itinanim ng elementalist sa kanilang mga katawan. Hindi lamang maaaring labanan ng markang ito ang pagsupil sa mga hilagang lupain, makokontrol din ito ng elementalist. Bumagsak si Hiteng sa lupa. Medyo nanghina siya. Ganun pa man, tiniis niya ang sakit at lumuhad sa harap ng Snow Mountain. "You can stay here," malamig na sabi ng elementalist. Sumagot siya ng lubos na may paggalang, "Oo." Bagamat magalang ang kanyang ugali, napakalamig na ng kanyang puso. Uwi. Sa isang kisap mata, 5 araw na ang lumipas. Pagkalipas ng 5 araw, sa wakas ay nakapasok na si Chinyu sa huling yugto ng Almighty Realm. Ang dakilang daw ng langit at lupa ay lumundag sa katawan at glebela ni Chinyu, ganap na sumanib kay Chinyu. Sa sandaling ito, ang kanyang lakas ay tumaas din ng husto. Ang huling yugto ng makapangyarihang figure at ang gitnang yugto ng makapangyarihang figure ay talagang napakalayo. Bahagyang kinuyam ni Chinyu ang kanyang kamao, at naramdaman niya ang walang hangganang espiritual na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Higit sa lahat, ito ay ang pagsasanib sa Great Tao, at ang kanyang buong katawan ay pakiramdam na walang katulad. Habang si Chinyu ay nagbubuntong hininga pa rin sa emosyon, isang kakaibang kababalaghan ang biglang namuo sa kalangitan ng Great Yu Mountain. Nang makita ang kakaibang phenomenon na ito, agad na nagulat si Chinyu, dahil ang kakaibang phenomenon na ito ay eksaktong kakaibang phenomenon ng pagpasok sa reversion void stage. Chapter 17-15, Killing Everyone. "It's the Great Yu Mountain," Chinyu said in shock. He raised his head to look at the terrifying phenomenon in the sky, and he couldn't help but feel a little excited. In the entire Great Yu Mountain, there was only one person who could step into the reversion void stage, and that was Wen Wanye. "I'm finally going to step into the reversion void stage." Chinyu's heart was faintly excited. Wen Wanye was Chinyu's master, and his personality was extremely straightforward. Most importantly, he had stepped into the reversion void stage, and he would definitely stand out to deal with the northern lands. Wen Wanye was different from other reversion void stage cultivators.
His strength was already incomparably powerful, and now that he had stepped into the reversion void stage, he would definitely have a great battle prowess. Chinyu raised his head to look at the extremely terrifying phenomenon in the sky, and his heart grew increasingly excited. As time passed, thick bolts of lightning fell from the sky and crashed toward the Great Yu Mountain. However, the Great Yu Mountain was the homeland of a great cultivator at the tribulation stage. When the heavenly tribulation descended, it actually shone with the light of talismans and protected the Great Yu Mountain. This Great Yu Mountain is indeed not simple, Chinyu thought to himself. He was not in a hurry to leave. He just sat there, quietly waiting for Wenwanyi to complete his breakthrough. At this time, Wen Da and Wen-Er also ran over eagerly. They stood beside Chinyu, pointed at the heavenly tribulation and said, "Look, my grandfather is about to break through." Chinyu nodded slightly and said, "With Master's ability, stepping into the return to void is not surprising. He won't fail to transcend the heavenly tribulation, right?" At this moment, Wen Da suddenly muttered. Chinyu glared at Wen Da and said, "Don't talk nonsense. With Master's ability, it's difficult for him to transcend the heavenly tribulation." That's right. That's right. Wen-Er, who was beside him, also echoed. Wen Da shrank his neck and didn't dare to say anything more. Time passed by minute. The three of them sat there on the peak of the mountain, waiting for Wenwanji's breakthrough. After an unknown period of time, the terrifying heavenly tribulation still did not disappear. This made Chinyu even more excited, because the more terrifying the heavenly tribulation, the more powerful it was. Wenwanji's heavenly tribulation far surpassed the other reversion void stage cultivators. The sky gradually darkened, and the strange phenomenon in the sky finally began to disappear. After welcoming the last heavenly tribulation, the strange phenomenon disappeared without a trace. The sky returned to its calm state, and a ray of light shot through the sky. The sky was filled with stars, signifying an extremely beautiful meaning. Chinyu's eyes looked in the direction of Wenwanji's tribulation. At this moment, Wenwanji's clothes had been torn to shreds, and his entire body was leaking out extremely sturdy muscles. His appearance was much younger than before, and the aura that he emitted was even more terrifying than internal chi. Chinyu didn't think too much and immediately planned to rush in the direction of Wenwanji. "Hey! Bring the two of us!" At this time, Wen Da and Wen-Er hurriedly shouted. "Ads by Pub Future." Chinyu nodded. He brought Wen Da and Wen-Er and rushed in the direction of Wenwanji. By the time the Unspecialized arrived here, Wenwanji had already restrained the internal chi in his body. He looked at the three people and grinned, "Already here. That's pretty fast." Chinyu walked forward excitedly, cupped his hands, and said, "Congratulations, Master, for stepping into the reversion void stage." Wenwanji waved his hand and said, "There's nothing to congratulate. It's just a trivial matter. But speaking of which, I'm quite happy. I can finally go deal with those B** stars from the northern lands." Chinyu smiled and said, "Yes, I also have the same intention." At this time, Wenwanyu noticed the change in Chinyu's internal chi. He was slightly surprised and said, "You broke through." Chinyu grunted and said, "I was lucky enough to step into the later stage of the Almighty Realm." "Not bad? Not bad. This is a happy occasion." "Oh, no. It should be a double happiness. We must have a good drink." Wenwanyun said excitedly. Yes. 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 We must drink it until we are completely drunk." Wen Da and Wen-Er also said. Chinyu did not want to spoil their mood, so he could only agree. The group of four arrived at the Wen family's palace and began to drink. After 3 rounds of wine and 5 different dishes, just as the few of them were extremely excited, a voice suddenly came from outside. "Someone is here."
Qin frowned slightly. When Wan Yun waved his hand and said, "They are definitely here to congratulate me. No need to think too much. Besides, who am I afraid of now?" Very soon, the people outside walked in. At a glance, there were several hundred people. She chose to remove the tattoos on her face. Look at her now. Filipina student shares how she lost 10 kilo in 3 weeks. Not only that, Qin Yu felt that these people's faces were somewhat familiar. The northern border. Qin Yu's expression changed slightly, and he suddenly realized something. Congratulations, Senior Wen, for stepping into the reversion void stage. At this moment, someone took the lead and cupped his hands. Following that, everyone followed suit and shouted, "Congratulations, Senior Wen, for stepping into the reversion void stage." When Wanji said cheerfully, "Thank you, thank you. We are all guests here, so please quickly take your seats." However, at this moment, the conversation of this group of people changed. One of the leaders walked forward and cupped his hands towards Wen Wanji. "Senior, apart from congratulating you, I also have a favor to ask of you." Oh, Wen Wanji raised his brows. He was in the mood to drink and immediately waved his hand. "Speak. As long as I can do it, I won't hesitate. We plan to invite Senior to go to the northern lands and kill that elementalist who has yet to be fully resurrected," the leader said coldly. Qin Yu frowned slightly. As expected, this group of people actually targeted Wen Wanji. "Senior, that elementalist has yet to fully resurrect, and the 2 reversion void stage cultivators in the northern region have already been heavily injured by the explosion. As long as you head to the northern region, you will definitely be able to kill that elementalist." "That's right. In this way, the southern region will be able to avoid this disaster, and you will be the hero of the southern region." When Wanji remained silent, he frowned slightly, and no one knew what he was thinking about. A moment later, when Wanji said, "This is indeed a good choice. I know that many people have already died fighting for the southern region." When everyone heard this, they were instantly overjoyed. "I knew that Senior would definitely agree." "Thank you, Senior." "Master, absolutely not." At this moment, Qin Yu stood up and stopped Wen Wanji. Wen Wanji frowned and said, "Why not? That northern region is only a virtual city now. It's a good opportunity to get rid of that elementalist." Qin Yu said in a deep voice, "But there's still Hiteng in the northern lands. This Hiteng is my fellow countryman. I have a good understanding of him. His strength cannot be underestimated. Most importantly, he still has the Hunter Club of the Hunter organization in his hands. Not long ago, a person at the reversion void stage died at his hands." After hearing Qin Yu's words, the surrounding people could not help but snort softly. That person at the reversion void stage did indeed die at the hands of Hiteng. But can he be compared to Senior Wen? That's right. If Senior Wen were to make a move, killing him would be effortless. Don't forget that Hiteng is only in the mighty realm. How can he compare to Senior Wen Wanyi? Senior Wen could kill him with just a raise of his hand. Kabanata 1716, Isang Katawan. Si Wen Wanji, na orihinal na isang prangka na tao, ay malinaw na hindi nakayanan sa harap ng papuri ng lahat. Isa pa, nakainom na siya ng alak. Kaagad niyang ikinaway ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi mo na kailangang sabihin pa. Sumasang-ayon ako sa bagay na ito." Hindi. Uminom si Qin Yu kay Wen Wanji nang hindi man lang nag-iisip. Malamig niyang sinabi, "Guro, hindi ka makakapunta kahit anong mangyari. Sa sandaling tumuntong ka sa hilagang lupain, tiyak na mamamatay ka. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Ayos lang kung ayaw mong mag-ambag sa katimugang rehiyon, ngunit huwag mong pigilan ang Senior Wen Wanli." Tama. Kapag ang mga elementalist ay nabuhay muli, iyon ay magiging isang nakakatakot na bagay. Malamig na sinabi ni Qin Yu,
tulad ng nakita ninyong lahat, ang mga taong pumunta ay patay na lahat. Napakaraming tao ang namatay ng walang dahilan. Kailangan pa ba nating hayaang mas maraming tao ang mamatay? Bagamat nakakatakot ang mga elementalist, palaging may mga paraan para harapin sila. Sa madaling salita, walang makapunta sa hilagang lupain ngayon. May gustong sabihin ang lahat, ngunit agad silang pinalayas ni Chinyu. Matapos itaboy ang mga taong ito, sinabi ni Wen Wanyon sa malalim na boses, Chinyu, kailangan ko nang umalis. Kung hindi, kung may mabalitaan, paano ako, Wen Wanyon, mabubuhay? Mas mahalaga ba ang pagiging tao o mas mahalaga ang buhay? Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan, malamig na sabi ni Chinyu. Pinaikit ni Wen Wanyon ang kanyang mga mata at sinabing, gusto mo ba akong pigilan? Pwede mo ba akong pigilan? Pwede ba? Kailangan kong subukan, malamig na sabi ni Chinyu. Isang malakas na panloob na chi ang lumabas mula sa magkabilang panig. Nagmamadaling lumapit sina Wenda at Wen-er at sinabing, anong ginagawa ninyong dalawa? Mag-aaway ba kayo? Wala ba kayong mapag-usapan ng maayos? Gayunpaman, walang sinabi sina Chinyu at Wen Wanyon. Nagtitigan lang sila ng malamig. Sa sandaling ito, biglang napangiti si Wen Wanyon at nakangiting sinabi, nagbibiro lang ako sayo. Kaya ba talaga kitang ipaglaban? Kung ayaw mong sumama, huwag kang pumunta. Halika, halika, uminom ka. Nang marinig ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Chinyu. Pagkatapos na mabuhay muli ang mga elementalist, dapat tayong magkapit-bisig para sugpuin sila, itinaas ni Chinyu ang kanyang tasa ng alak at sinabi sa malalim na boses. Gumisi si Wen Wanyon, wala itong kinalaman sa atin. Ipaubaya mo na kay Xiaosheng. Pag-uusapan natin ito pagkatapos matalo si Xiaosheng. Napaungol si Chinyu at hindi na nagsalita pa. Kinabukasan. Pagkatapos magpaalam kay Wen Wanyon, sumugod si Chinyu sa hilagang hangganan. Ang hilagang rehiyon ay medyo tahimik nitong mga ilang araw. Hindi na sila muling pumasok sa Southern Region. Gayunpaman, alam ng lahat na ang hilagang rehiyon ay kailangan lamang na mag-antala ng oras. Kapag ang mga elementalist ay nabuhay muli, ito ay magiging isang tunay na sakuna. TSK, bakit ka nandito? Nang makita nila si Chinyu na nagmamadali, pinalibutan siya ng grupo ng mga tao na pumunta sa dakilang bundok ng Yu ilang araw na ang nakakaraan. Kung hindi mo pinayagan si Wen Wanyi na pumunta sa hilagang lupain, bakit ka pumunta dito para magtanghal? Tama. Dapat kang magmadali pabalik. Napatingin si Chinyu sa kanila. Casual niyang hiniblot ang isang tao at itinapon ito sa hilagang lupain. Sa sandaling tumuntong siya sa hilaga, agad na nataranta ang magsasaka at buong lakas na tumakbo pabalik sa hilagang hangganan. Ano? Anong ginagawa mo? Sabi ng nakatakas na cultivator na may takot na mukha. Malamig na sinabi ni Chinyu, bakit ka natatakot? Paulit-ulit mong sinasabi sa iba na pumunta sa hilaga. Ano ang kinakatakutan mo? Mga ad ng pop future. Ako. Iyon ay dahil wala akong lakas ng reversion void stage. Kung hindi, hindi ako matatakot. He-quip. Tinaas ni Chinyu ang kanyang mga kilay at sinabing, ano ang pakiramdam mo pagkatapos tumuntong sa hilagang lupain? Kumunat ang noo ng magsasaka. Nag-isip siya sandali at sinabing, hindi talaga komportable. Hindi ba ito masyadong comfortable, o napaka hindi komportable? Kung hindi mo pa ito naranasan ng malinaw, maaari kitang padalhan muli, sabi ni Chinyu na nakangisi. Nang marinig ito, agad na nataranta ang magsasaka. Medyo ayaw niyang sinabi, sige. Nang pumasok ako sa hilagang rehiyon, talagang hindi ako komportable. Para bang pinigilan ang aking espiritual na kapangyarihan. Bagaman ito ay sandali lamang, ang pakiramdam ay talagang hindi komportable. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang lahat at sinabing, nang pumasok ang mga elementalist sa hilagang hangganan, natakot ba ako? Lahat ay umiling at hindi umimik. Sino ang taong nakatalo sa mga elementalist noon? Patuloy na tanong ni Chinyu. Lalong tumahimik ang lahat. Kung duwag ako, ano ang silbi ng paggawa ng lahat ng ito? Tanong ni Chinyu. Ilang tanong agad ang naging dahilan ng katahimikan sa eksena.
Alam kong lahat kayo ay napupuot sa hilagang lupain at natatakot sa mga elementalist, ngunit kailangan ninyong panatilihin ang pangunahing katwiran sa lahat ng oras, malamig na sabi ni Qin Yu. Matapos marinig ang mga salita ni Qin Yu, naging mas kalmado sila. May nagtanong, kung gayon, ano ang susunod nating gagawin? Dapat ba nating hintayin na mabuhay muli ang mga elementalist? Sumulyap si Qin Yu sa kanila at sinabing, maniwala ka sa akin, magkakaroon ng paraan. Bukod dito, ang rehiyon sa timog ay hindi nagkukulang ng mga eksperto. Hindi dapat katakutin ang isang elementalist. Nang marinig ang mga salita ni Qin Yu, kahit gaano sila ayaw, maaari lamang silang sumang-ayon. May problema ka ba sa prostate? Ang paraang ito ay nakakatulong sa 9 sa 10 lalaki. Ibinahagi ng estudyante ng Pilipina kung paano siya nawala ng 10 kilo sa 3 linggo. Sa totoo lang, kailangan ka naming pigilan ang pagpasok ng mga magsasaka sa hilagang lupain. Nagsumikap ka. Palaging maaalala ka ng Southern Region, same time na sabi ni Qin Yu. Pagkatapos makipag-usap sa mga taong ito, tumalikod si Qin Yu at umalis. Kinailangan niyang magtanim sa lalong madaling panahon. Bago muling nabuhay ang mga elementalist, kailangan niyang humakbang sa kalahating hakbang patungo sa reversion void stage. Sa sandaling tumuntong siya sa kalahating hakbang patungo sa reversion void stage, nagkaroon si Qin Yu ng posibilidad na harapin sila ng direkta. Hindi pa banggitin ang pagpatay sa isang elementalist, medyo may kumpiyansa si Qin Yu nang kaharap sina Sima Bei, Yongji, at ang iba pa. Uwit, ang hilagang lupain. Sa panahong ito, ang mga kakaibang paggalaw sa hilagang lupain ay lalong tumitindi. Maliban sa pagkawala ng Death River sa pagitan ng Timog at Hilagang rehiyon, ang Death River sa iba pang malalaking rehiyon ay unti-unting nawawala. Hindi magtatagal bago tuluyang magsanib ang buong lalawigan ng Li sa isa. Sa isang malamig na silid, ang mga alon ng panloob na Qi ay ibinubuga. Ang panloob na Qi na ito ay tila si Sima Bei at Yongji ay gumagawa ng kanilang makakaya upang mabawi ang kanilang mga katawan. Sa paghahambing, si Sima Bei, na bahagyang nasugatan, ay nakabawi na sa kanyang banal na pakiramdam. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay napinsala pa rin at hindi makagalaw. Sa ganitong estado, malamang na kailangan niyang gumaling ng napakatagal. Humiga siya sa kama na bahagyang naningkit ang mga mata. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Sa sandaling ito, isang taong nakasuot ng itim na tao ang biglang pumasok mula sa labas. Lumuhad siya sa harap ni Sima Bei at nagsabi, Panginoong Sima Bei, ang bilis ng paglaho ng mga ilog ng kamatayan ng iba't ibang malalaking plato ay pabilis ng pabilis. Sa bilis na ito, natatakot ako na tuluyang mawala ang mga ito sa loob ng ilang araw. Si Sima Bei ay tumingin sa kanya na nahihirapan at nagtanong, gaano katagal ito? Sa loob ng 10 araw. Sabi ng lalaking nakasuot ng itim. Dahil dito, medyo natarante si Sima Bei. Kung ang iba't ibang mga kontinente ay ganap na nawala, walang sino man ang makatitiyak na ang mga tao sa ibang mga kontinente ay hindi sasamantalahin ang pagkakataon na harapin ang hilagang lupain. Panginoon Sima Bei, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Sa buong lalawigan ng Li, ang timog na lalawigan lamang ang isang lupain ng mga natatanging tao. Lahat ay nag-iimbot nito, sabi ng lalaking nakaitim na damit. Kung tungkol sa aming hilagang rehiyon, masasabing kami ay isang lupain ng paghamak. Walang interesado sa amin. Bahagyang tumango si Sima Bei. Ang mga salitang ito ay may kaunting kahulugan. Kabanata 17:17 Elementalist Resurrection. Ang kanlurang ilang ay nagnanais ng katimugang rehiyon sa mahabang panahon, at minsan ay nakipagkasundo sila sa hilagang lupain. Ngayong nawala na sila, siguradong gagawa sila ng hakbang. Ang Thunder Academy ay hindi kailanman lumahok sa mga ganitong bagay, at walang sino man ang handang pukawin sila. Tila ang silangang rehiyon na lang ang natitira. Sinubukan ni Sima Bei na bumangon, ngunit napagtanto niyang wala na siyang anumang lakas. Mukhang may ibang kailangang maglakbay sa kanlurang ilang, naisip ni Sima Bei sa sarili. Uwit, si Qin Yu ay nagmamadaling bumalik sa banal na kabisera. Ito ang pinakamagandang lugar para sa closed-door cultivation. Mula nang itaboy ni Qin Yu ang lahat, naging mas tahimik ang lugar na ito.
Pagkarating ni Chinyu sa banal na kabisera, siya ang unang nakarating sa likod ng bundok at hinanap si Zuo Jing. Ang ikinagulat ni Chinyu ay si Zuo Jing ay nasa closed-door cultivation pa rin at walang balak na lumabas. Ang kanyang panloob na chi ay halatang lubos na napabuti, at siya ay isang hakbang na lamang mula sa kalahating hakbang patungo sa pagbabalik sa walang laman na kaharian. Ang bilis ng kultibasyon ng grupong ito ay talagang mabilis, sabi ni Chinyu na may damdamin. Napakalakas ng talento ni Zuo Jing, ngunit sa mga mata ni Chinyu, mayroon pa ring tiyak na agwat sa pagitan niya at ni Changmang, Yao Meng, at ng iba pa. Siguro si Changmang at ang iba pa ay nakapasok na sa reversion void stage, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Dahil dito, mas lalo pang na-pressure si Chinyu. Sa tuwing naiisip niya ang bagay ng ibang magulong katawan, naiinip si Chinyu. Mga ad ng pop future. Hindi na siya naglakas loob na mag-aksaya pa ng oras. Agad niyang inilabas ang dugo ng dragon at sinimulan ang susunod na round ng cultivation. Uwi. Ang bilis ng paglaho ng ilog ng kamatayan ay lampas sa imahinasyon ng lahat. Ang unang nawala ay ang ilog ng kamatayan sa South Province at West Wilderness. At ang East Province at South Province ay pinaghiwalay lamang ng manipis na linya. Leader ng sekta, natatakot ako na ang rehiyon ng Li ay talagang magsanib sa isa. Sa oras na iyon, natatakot ako na hindi maprotektahan ng aking katimugang rehiyon ang sarili nito, sabi ng Deputy Sect Leader ng Heavenly Cloud Sect sa malalim na boses. Walang pakialam si Xiao Sheng. Walang pakialam niyang sinabi, kung gayon, hindi ko ba makukuha ang gusto ko? Mapait na ngumiti ang Deputy Sect Leader at sinabing, ang mundo ay nagbago ng husto. Hindi na ito tulad noon. Bagamat malakas ka, paano mo lalabanan ang napakaraming tao sa reversion void stage? Nagawa ni Xiao Sheng na manalo laban sa isang tao sa reversion void stage, ngunit ito ay medyo mahirap. Kung may dalawa o higit pang tao sa reversion void stage, natatakot si Xiao Sheng na matatalo siya ng walang pag-aalinlangan. Hindi ito pinabulaanan ni Xiao Sheng. Ito ay talagang isang hindi maitikaila na katotohanan. Leader ng sekta, dapat kang mabilis na makalusot at pumasok sa reversion void stage sa lalong madaling panahon. Payo ng Deputy Sect Leader. Natahimik si Xiao Sheng. Halatang hindi niya isinasapuso ang sinabi ng Vice Sect Leader. Kung kakaharapin mo ang isang elementalist sa estadong ito, tiyak na matatalo ka, sabi ng Vice Sect Leader sa malalim na boses. Tinulyapan siya ni Xiao Sheng at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, kung papasok ako sa reversion void stage, anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya upang labanan ako? Nagulat ang Vice Sect Leader at nagmamadaling sinabi, nakuha ng isang elementalist ang mana ng Immortal Slaying Sect, na dating numero 1 sekta sa universo. Hindi mo siya dapat maliitin. Mayroon akong sariling mga plano, sabi ni Xiao Sheng. Lumipas ang isa pang 2 araw. Isang malaking mukha ang biglang namuo sa kalangitan sa itaas ng katimugang rehiyon. Ang laki ng mukha na ito ay lampas sa imahinasyon at halos sakop ang buong mundo. Ang lahat sa katimugang rehiyon ay agad na naalarma. Tumitig sila sa mukha sa langit at bumulalas, ano ang bagay na iyon? Isang walang kamatayan. O isang emperador ng langit. Ito ay talagang isang immortal na lumitaw mula sa langit. Mga ad ng pop future. Ang ilang mga tao ay nagpanik, habang ang iba ay nagsimulang lumuhod. Maya-maya, nagsalita ang mukha sa langit. Tumingin siya sa lahat at malamig na sinabi, mula ngayon, ang kanlurang ilang ay nagdeklara ng digmaan sa South Province. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang magbago ng husto ang ekspresyon ng lahat. Ang mukha na ito ay talagang nanggaling sa kanlurang kagubatan. Ang ilog ng kamatayan ay nawala na, at ang kanlurang kagubatan ay malapit ng kumilos. Nakaharap sa hilagang lupain, lahat ay nahihirapan na. Ngayong may isa pang kanlurang ilang, anong pag-asa ang mayroon ang rehiyon sa timog? Tapos na, malapit ng kumilos ang kanlurang kagubatan. Nasa panganib ang ating southern region. Bakit lahat sila ay umaatake sa ating katimugang rehiyon? Isang lupain ng kasaganaan, hindi na kailangang magsabi ng anuman.
Sa parehong araw, ang ilang mga tao ay nagsimulang tumakas mula sa katimugang rehiyon, at ang mga eksperto sa katimugang rehiyon ay nagpakita rin ng iba't ibang mga saloobin. Sa isang liblib na lugar sa katimugang rehiyon, isang binata na mukhang nasa edad 30s o 40 ay nagtaas ng ulo at tumingin sa mukha na ito. Southern Region. Oras na para umalis ako. Ngayong tumuntong na ako sa reversion void stage, ang gitnang rehiyon ang aking yugto. Sa Mount Dayo, tiningnan ni Wenwanji ang mukha na ito sa langit at tumalon-talon, nagmumura. Anong aso? Pagdating mo, pupunitin ko ang bibig mo. Itinuro ni Wenwanji ang mukha sa langit at nagmura. Sa Wind Bamboo Mountain, tiningnan ni Kuzo ang mukha at nanatiling tahimik. Uminom siya ng isang subo ng alak at walang nakakaalam sa kanyang iniisip. Uwi. Nagsimulang magtipon ang malalaking grupo ng mga tao sa hilagang hangganan at kanlurang hangganan. Sa loob ng ilang panahon, ang katimugang rehiyon ay naging pantirya ng pampublikong kritisismo. Nitong mga nakaraang araw, isang nakakatakot na tunog ang biglang nagmula sa langit sa itaas ng hilagang rehiyon. Pagkatapos, isang kidlat ang bumaba mula sa langit. Agad na ginulat ng tunog na ito ang buong hilagang lupain, at kahit na ang hindi mabilang na mga tao sa hilagang hangganan ay nakakita ng nakakatakot na pangyayaring ito. Nako, baka may tao sa hilagang lupain na malapit ng tumuntong sa reversion void stage. Mula sa hindi pangkaraniwang bagay na ito, ang lakas ng taong ito ay malamang na nakakatakot. Mukhang hindi ito isang pambihirang tagumpay sa reversion void stage. Marahil ito ay isa pang phenomenon. Sa gitna ng hilagang lupain, ang makalangit na kidlat ay tumama sa bundok ng nyebe. Ang Snow Mountain ay direktang nabasag ng pagsabog na ito. Ito ay naging mga butik at nawala ng walang bakas. Si Hiteng, na nagbabantay sa Snow Mountain, ay nagmamadaling umatras. Tinitigan niya ang usok sa kanyang harapan na para bang may hinihintay siya. Nagkalat ang usok. Nakita niya ang isang binata na nakakross ang paa doon. Ang kanyang hitsura ay halos kapareho ng isang elementalist noong kanyang kabataan. Gayunpaman, mas mature siya kumpara sa ibang mga elementalist. Mukha siyang middle-aged na lalaki. Ang mahaba niyang buhok ay nakalaylay sa kanyang balikat. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang suso ng liwanag na kasing puti ng abo. Tila ito ang lihim na pamamaraan ng walang kamatayang sekta ng pagpatay. Ito rin ang simbolo ng pamana ng walang kamatayang sekta ng pagpatay. Ito ay lubhang nakakatakot. Ang bulong-bulungan ay nagsasabi na ang layer ng liwanag na nakabalot sa paligid nito ay maaaring magpapahintulot sa isang magsasaka na magkaroon ng lakas na hindi mas mahina kaysa sa lakas ng lahat ng pangunahing pangangatawan. Kaya ito ang kumpletong bersyon ng isang elementalist. Tumingin si Hiteng sa elementalist na nasa harapan niya at naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ay lubhang nakakatakot. Maging si Teng ay hindi napigil ang makaramdam ng pagnanasang magpatirapos sa pagsamba sa sandaling ito. Ang lakas ng loob niyang lumuhod. Kung ikukumpara sa mga nakababatang elementalist, halatang mas matalino at mas pinipigilan ang middle-aged na si Hiteng. Maging ito ay ang kanyang hitsura o ang kanyang panloob na chi, siya ay naging mas mature. Naka-cross-legged ang elementalist na bahagyang nakapikit. Mukha siyang estatwa. Sa sandaling ito, tatlong figure ang lumipad mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang tatlong figure na ito ay talagang mga elementalist. Maligayang pagbabalik sa buhay, guro. Si Hiteng ay hindi naglakas loob na mag-isip at mabilis na lumuhod. Ang tatlong figure na humiwalay sa katawan ng elementalist ay tuluyang nag-condense at tumayo sa harap ni Hiteng. Hindi napigilan ni Hiteng na magulat at agad na nakaramdam ng kakaiba. Ang elementalist na iyon ay malinaw na nakaupo pa rin sa posisyon ng Snow Mountain. Saka ano itong elementalist na nasa harapan niya? Reversion void stage. Si Hiteng ay walang katulad na pagkagulat sa kanyang puso. Pati itong elementalist na nasa harapan niya ay nakakatakot na makapangyarihan. Kabanata 17:18 ang pagbaba ng Shuang. Ito ba ang tunay na katawan ni Yuan Shu? Napakalakas nito kaya nagpapalpitate ang puso ng isa. Maging si Hiteng ay hindi napigil ang manginig sa sandaling ito. Ang gayong nakakatakot na panloob na chi ay naging dahilan upang hindi niya maisip na lumaban.
Si Yuanshu ay malamig na tumingin kay Hiteng, na nakaluhod sa lupa, at sinabing, nasaan si Sima Bei? Panginoon, siya ay malubhang nasugatan at kasalukuyang nagpapagaling, magalang na sabi ni Hiteng. Walang sinabi si Yuanshu. Dalawang pangklon ang lumipad mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang isa sa kanila ay binantayan ng kanyang tunay na katawan habang ang isa ay umalis sa North Plain. Ang huli ay sumugod sa silid ni Sima Bei. Nang makita ang kalahating patay na si Sima Bei, isang bakas ng pangungutya ang lumitaw sa mukha ni Yuanshu. Basura, malamig na si Yuanshu. Nang makita ang muling nabuhay na si Yuanshu, labis na nasasabik si Sima Bei. Sinubukan niyang bumangon, ngunit hindi niya magawa. Panginoon, sa wakas ay nabuhay ka na, sabi ni Sima Bei habang pinipigilan ang pananabik sa kanyang puso. Lumapit si Yuanshu kay Sima Bei at malamig na sinabi, kung hindi dahil sa may pakinabang ka pa, papatayin kita ngayon din. Nanigas ang katawan ni Sima Bei at wala siyang lakas ng loob na magsalita. Sa sandaling ito, itinaas ni Yuanshu ang kanyang palad, at ang mga sinag ng itim na liwanag ay lumabas mula rito. Tatlong buhay reincarnation. Ito ang sikretong pamamaraan ng Immortal Slaying Sect. Hindi niya inaasahan na naiintindihan din ni Yuanshu ang ganoong lihim na pamamaraan. Sa ilalim ng madilim na liwanag, nagsimulang gumaling ang pisikal na katawan ni Sima Bei. Mga ad ng Pop Future. Sa isang maikling tagal ng 10 minuto o higit pa, si Sima Bei ay nakabawi sa kanyang orihinal na estado. Salamat, Panginoon. Mabilis na bumangon si Sima Bei at lumuhad sa lupa. Hindi siya pinansin ni Yuanshu at lumapit kay Yongji. Ginamit niya ang parehong paraan upang mabawi ang pisikal na katawan ni Yongji. Ang dalawang makajos na hari ng North Plain ay hindi maiwasang makaramdam ng takot nang maramdaman nila ang lumalakas na internal chi sa katawan ni Yuanshu. Napakalakas ng internal chi na ito. Panginoon, nagdeklara na rin si Shuang ng digmaan sa Nanzhou, sabik na sabi ni Sima Bei. Malamig na sinabi ni Yuanshu, sige. Pagkatapos kong ibaba ang Nanzhou, pupunta ako sa Shuang. Natigilan si Sima Bei saglit bago siya mabilis na nagsabi, Panginoon, dapat na tayong magsanib puwersa kay Shuang. At saka, hindi sila matabang lupa. Hindi na kailangang masaktan sila. Gumisi si Yuanshu at sinabing, magsanib puwersa. Kailangan ko ba? Sa sandaling ito, si Yuanshu ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili. Hindi isang pagmamalabos na sabihin na si Yuanshu ay hindi na natatakot sa sinuman sa Lishao. Nang walang nagsasalita ng anumang bagay, si Yuanshu ay tumalikod at umalis. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta, at walang nang ahas na magtanong sa kanya. Pagkaalis niya, nagdilim ang ekspresyon ni Yongji. Nakakatakot na internal chi, sabi ni Yongji pagkatapos huminga ng malalim. Bahagyang tumango si Sima Bei at sinabing, kung ikukumpara kay Xiaosheng noon, ang lakas ni Lord ay mas nakakatakot. Tama. Hindi pa ako nakakaramdam ng ganoong internal chi kahit sa katawan ni Xiaosheng, sabi ni Yongji sa malalim na boses. Sa sandaling ito, pumasok si Hiteng mula sa labas. Hindi napigilan ni Hiteng na magulat nang makita niya sa silid na ganap na silang dalawa. Ito ba ang sikretong pamamaraan ng Immortal Slaying Sect? Naisip ni Hiteng sa kanyang sarili. Tulad ng inaasahan ng Immortal Slaying Sect. Nakakatakot. Sa sandaling ito, ang puso ni Hiteng ay napuno ng higit na kasakiman. Kahit na si Yuanshu ay walang katulad na nakakatakot, hindi nito mapigilan ang pag-iisip ni Hiteng. Ang panloob na chi ng Panginoon ay talagang nakakatakot, bulong ni Sima Bei. Mga ad ng Pop Future. Sa tabi niya, ngumisi si Hiteng at sinabing, hindi ito ang kanyang tunay na katawan. Isa lamang itong clone niya. Ang kanyang tunay na katawan ay nasa closed-door cultivation pa rin sa Snowy Mountain. Ano? Nang marinig ito, agad na nabigla ang dalawa sa silid. Isang nakakatakot na panloob na chi, ngunit hindi ito mula sa kanyang tunay na katawan. Gaano ito kakilakilabot? Gaano kalakas si Lord? Hindi napigilan ni Yongji na lunokan ang kanyang laway. Umiling si Sima Bei at sinabing, hindi ko pa ito nakita kailanman. Uwit. Sa Divine Capital City. Hindi nagtagal ay umabot sa bottleneck ang cultivation ni Qin Yu.
Gamit ang ilang patak ng dugo ng dragon, ang kanyang espiritual na enerhiya ay umabot na sa tuktok nito at hindi na makakasulong pa, kahit kalahating hakbang. Di man it, kailangan kong pumunta ulit sa North Plain, naisip ni Chinyu sa sarili. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Zuo Jing na nakaupo pa rin sa lupa sa closed-door cultivation. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting inggit. Buntong hininga. Bahagyang bumantong hininga si Chinyu. Kung ikukumpara sa kanila, ang kanyang pamamaraan sa paglilinang ay may malaking sagabal. Hindi na nanatili si Chinyu. Agad siyang umalis sa Divine Capital City, nagpaplanong magtungo sa North Plain. Sa sandaling ito, isang figure ang hamarang sa daanan ni Chinyu. Ang panloob na chi ng taong ito ay hindi malakas. Ang kanyang katawan ay naglabas ng napakabanayad na panloob na chi. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Nagpakawala siya ng tipak ng divine sense para suriin ang kanyang lakas. Ngunit sa sandaling ito, natuklasan ni Chinyu na ang taong ito ay talagang walang divine sense sa kanyang katawan. Isang clone. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Ikaw ba si Chinyu? Sa wakas ay nagsalita ang misteryosong tao. Malamig na sinabi ni Chinyu, sino ka? Ang pangalan ko ay Chao Kang. Ako ay mula sa Shuang, sabi ng kabilang partido. Nang marinig ang salitang, Shuang, biglang naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Bakit? Hinahanap mo ba ako? Malamig na tanong ni Chinyu. Walang pakialam na sinabi ni Chao Kang, ako ay nasa ilalim ng utos ng sekta na imbitahan ka sa Shuang. Hindi ako pupunta. Tinanggihan ito ni Chinyu nang hindi man lang nag-iisip. Walang pakialam na sinabi ni Chao Kang, walang sino man ang maaaring tumanggi sa utos ng aking sect master. Kung hindi ka pupunta, minamaliit mo ang aking Shuang sect. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapamura, nagdeklara ka ng digmaan sa Nanzhou. Sa tingin mo ba natatakot akong masaktan ka? Nagdilim ang mukha ni Chao Kang at sinabing, si Xiaosheng ang pinupuntirya namin, hindi ang iba. Hanggat patay na si Xiaosheng, hindi kikilos si Shuang. Kumunat ang noo ni Chinyu. Nandito na naman sila para kay Xiaosheng. Sa tamang pagsasalita, ang Shuang at Nanzhou ay pinaghiwalay ng patay na ilog. Kaya hindi dapat magkaroon ng anumang interaksyon ang dalawang panig. Ngunit ngayon tila hindi iyon ang kaso. Parang gusto nilang tanggalin si Xiaosheng. Sana ay seryoso mong isaalang-alang ito. Hihintayin ko ang iyong sagot, sabi ni Chao Kang. Pagkasabi nito, tumalikod na si Chao Kang at aalis na sana. Hindi na kailangang isipin ito. Hindi ako pupunta, walang pag-aalinlangan na sabi ni Chinyu. Agad na huminto si Chao Kang sa kanyang kinatatayuan. Lumingon siya at malamig na tumingin kay Chinyu. Kung gayon ikaw ang kalaban ni Shuang. Bakit gusto mong maging panig ni Xiaosheng? I think you're insane. I don't even know you. Bakit kailangan kong pumunta kung gusto mo akong pumunta? Tumawa si Chinyu at sinabi. At saka, hindi ko gusto ang iyong mapagmataas na ugali at ang iyong tono ng pag-uutos. Bahagyang tumango si Chao Kang at sinabing, kung ganoon, hindi na ako magsasabi ng kalokohan. Ilang araw na lang, tatantong na tayo sa Nanzhou. Sa oras na iyon, naniniwala ako na magkikita tayo. Pagkasabi nito, tumalikod si Chao Kang at umalis. Si Chinyu ay hindi gumawa ng hakbang laban sa kanya dahil ang pagpatay sa isang clone ay walang kabuluhan. Mukhang kailangan ko pang pumunta sa Tianyan sect, bumantong hininga si Chinyu at sinabi. Hindi na siya nagpatagal pa at dumiretso sa Tianyan sect. Sa Cultivation Mountain ng Tianyan sect. Nakaupo sa lupa sina Chinyu at Xiaosheng. Bakit ka gustong patayin ng mga tao ng Shuang? Diretsong tanong ni Chinyu. Kabanata 17-19 yung G-Clamord muli. Nakita mo na ba sila? Nagtatakang tanong ni Xiaosheng. Tumango si Chinyu at sinabing, may isang taong tinatawag na Chao Kang ang nag-imbite sa akin sa Shuang ngunit tinanggihan ko. Rejected. Bakit mo tinanggihan? Tinaas ni Xiaosheng ang kanyang kilay at sinabi. Saglit na hindi alam ni Chinyu kung paano sasagot, kaya nauutal siya at sinabing, siguro hindi ko gusto ang mga ugali nila. Si Shuang at Donghuang ay pareho. Ito ay isang kaparangan at maaari kang makahanap ng mga bagay na gusto mo doon, tulad ng dark energy, sabi ni Xiaosheng.
Kung gayon, dapat kang pumunta. Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing, kung pupunta ako, hindi mo ba papansinin? Ako. Bakit ako tatutol? Kulat na sabi ni Xiao Sheng. He then sighed and said, para kang nakababatang kapatid. Mahilig kang maging drama king. Lagi mong iniisip ang iniisip ng iba. Hindi ka ba napapagod? Bukod dito, sino ang nagmamalasakit sa iyo? Saan ka man pumunta ay ang iyong kalayaan. Wala ka bang karapatang maging malaya? Dahil sa mga salita ni Xiao Sheng, hindi makapagsalita si Chinyu. Baka ayoko lang pumunta, tanging nasabi ni Chinyu na walang magawa. Ngumiti si Xiao Sheng at sinabing, pupunta ka. Maaari akong tumaya sa iyo. Tumawa si Chinyu at sinabing, hindi ka ba masyadong kumpiyansa? Nasa akin na kung gusto kong pumunta. Kaya naglakas loob ka bang tumaya sa akin? Tanong ni Xiao Sheng. Sinabi ni Chinyu, ano ang gusto mong tayaan? Saglit na nag-isip si Xiao Sheng at sinabing, pusta tayo sa oras. Itataya kita sa loob ng 1 buwan. Kapag natalo ako, susundan kita ng 1 buwan. Kapag natalo ka, kailangan mong sundan ako ng 1 buwan, at makinig sa lahat ng sasabihin ko. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Sa isang sandali, hindi niya maisip ang intensyon ni Xiao Sheng. Gayunpaman, sa opinyon ni Chinyu, hindi siya magpapatalo. Kaya naman tumanggo siya at pumayag. Nang makitang pumayag si Chinyu, tumayo si Xiao Sheng at walang pakialam na sinabi, kung gusto mo ng dark energy, kailangan mong pumunta sa Shuang. Maaari akong pumili ng North Plain, at malaki ang posibilidad na pipiliin ko ang North Plain, sabi ni Chinyu nang may kumpiyansa. Tumingin si Xiao Sheng kay Chinyu at sinabing, hindi ka makakapunta sa North Plain. Hindi makakapunta. Bakit? Naguguluhan na tanong ni Chinyu. Sumagot si Xiao Sheng, dahil muling nabuhay si Yuan Shu. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago nang marinig niya ito. Bigla siyang tumayo at nakasimangot na sinabi, napakabilis, hindi ba ibig sabihin ay darating siya para hanapin ka sa lalong madaling panahon? Hindi sinagot ni Xiao Sheng si Chinyu. Sa halip, sinabi niya, hindi sapat na mahigpit para sabihin na siya ay nabuhay na mag-uli. Mahigpit na nagsasalita, ang kanyang clone ang muling nabuhay. Ang lakas nito ay hindi kasing lakas ng kanyang tunay na katawan. Ay clone na naman. Natigilan si Chinyu. Iba ito sa naunang clone. Sa pagkakataong ito, kahit na ang clone ni Yuan Shu ay hindi kasing lakas ng kanyang tunay na katawan, ito ay nasa reversion void stage pa rin, sabi ni Xiao Sheng. Natigilan si Chinyu. Natahimik siya saglit bago niya biglang sinabi, ito ba ang dahilan kung bakit ayaw mong humakbang sa reversion void stage? Alam mo na ba na ang kanyang clone ang unang bubuhayin? Tama iyan. Tumanggo si Xiao Sheng. Kung haharapin ko ang ganap na muling nabuhay na tunay na katawan, wala akong pagkakataong manalo. Ngunit para sa clone, baka kaya ko, mahinahong sabi ni Xiao Sheng. Hindi mapigilan ni Chinyu na umungol, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Mga ad ng Pop Future. Tinaas ni Xiao Sheng ang kanyang kilay at ngumiti, kaya hindi ka pa rin ba pumunta sa Shuang? Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig, nakaramdam ng kaunting kawalan. Kung iyon ang kaso, tila si Shuang lang ang lugar na maaari niyang puntahan. Sa sandaling tumuntong siya sa North Plain, tiyak na mamamatay siya. Buntong hininga. Ang taya ay isang taya, medyo walang magawang sabi ni Chinyu. Tumawa ng malakas si Xiao Sheng. Tinapot niya ang balikat ni Chinyu at sinabing, huwag kang panghinaan ng loob. Hindi pa ako natalo sa taya. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata kay Xiao Sheng ngunit nawalan siya ng masabi saglit. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit ka gustong patayin ng mga tao ng Shuang? Tanong ni Chinyu. Sinabi ni Xiao Sheng sa malalim na boses, noon, 3 lang ang lugar sa Lishao. Sila ay Nanzhou, East Continent, at Thunder Courtyard. Ang pinakamasamang tao mula sa 3 lugar na ito ay ipinatapon sa North Plain, na nagresulta sa kasalukuyang sitwasyon ng North Plain. Ang Shuang ay isang lugar kung saan tumakas ang isang grupo ng mga natalo. Mula noon, lumitaw si Shuang. Bahagyang tumanggo si Chinyu, naghihintay na magpatuloy si Xiao Sheng. Nagpatuloy si Xiao Sheng, si Chao Kang ay isa sa mga natalo.
Ang pangalan ng kanyang panganay na kapatid ay si Chao Shou. Siya ay natalo rin. Noon, halos mamatay ang magkapatid sa kamay namin ni Xiao Hai. Pagkatapos nilang makatakas sa swerte, pumunta sila sa Shuang. Ang kanilang lakas ay hindi masama, sa simula. Ngayon, natural na samantalahin nila ang pagkakataong maghayganti. Naiintindihan na ni Qin Yu ngayon. Natalo ang dalawang magkapatid sa inyong dalawa, ungol ni Qin Yu. Bahagyang tumanggo si Xiaosheng at nagpatuloy, ngunit ang kanilang lakas ay hindi maihahambing kay Yuan Shu. Kaya hindi ko sila sineseryoso. Sumimangot si Qin Yu at sinabing, ngunit hindi mukhang mahina ang kanilang mga pamamaraan. Ang mukha sa langit noong araw na iyon ay tiyak na hindi isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Gumuso si Xiaosheng at sinabing, isa lamang itong daya para lokohin ang mga tao. Hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Ito ay isang magarbong bagay lamang. Nang makita ito, pabirong sinabi ni Qin Yu, kung gayon, kailangan mong maging mas maingat. Baka sabay nilang atakihin ka. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang tumunog ang boses ng Deputy Sect Master. Qin Yu, pumunta si Yongji sa North Plain. Siya ngayon ay sumisigaw na makipaglaban sa iyo, sigaw ng Deputy Sect Master sa labas ng Cultivation Mountain. Taglit na natigilan si Qin Yu bago siya nagtanong, paano siya naka-recover ng ganoon kabilis na pinsala. Ito ang pamamaraan ni Yuan Shu. Upang maging tumpak, ito ang lihim na pamamaraan ng Immortal Slaying Sect, sabi ni Xiaosheng. Sa relatibong pagsasalita, ang pamamaraan ni Yuan Shu ay mas malakas kaysa sa Chao Brothers, sabi ni Xiaosheng habang bumantong hininga. Bahagyang tumanggo si Qin Yu at sinabing, kung tutuusin, nakuha na niya ang mana ng Immortal Slaying Sect. So pupunta ka? Tanong ni Xiaosheng. Napangiti si Qin Yu at sinabing, syempre, pupunta ako. Kung hindi, hindi ba ako tatawanan ng iba? Sa tingin mo ba ikaw ang kasalukuyang kapareha ni Yongji? Pinalaki ni Xiaosheng si Qin Yu. Umiling si Qin Yu at sinabing, syempre hindi, pero gusto ko pa ring pumunta. Bakit? Naguguluhan na tanong ni Xiaosheng. Nagbiro si Qin Yu, kaya may mga bagay na hindi mo alam. Mas mabuting hulaan mo mismo. Tumayo si Qin Yu habang nagsasalita. Tinapot niya ang dumi sa kanyang likuran at nagpaalam kay Xiaosheng bago umalis sa Tianyan Sect. Sa North Plain, tila ipinagpatuloy ni Yongji ang kanyang karaniwang kahangahangang paraan. Nakatayo siya doon habang naka-cross arms sa harap ng dibdib, mukhang mapagpanggap na gusto niya. Ang mga tao sa paligid ay hindi nang ahas na lumapit. Lahat sila ay nagtago sa mga anino, natatakot na mamatay sa mga kamay ni Yongji. Di man walang hiya talaga itong si Yongji. Hinahamon talaga ng cultivator sa reversion void stage si Qin Yu. Kung hindi siya walang hiya, hindi na siya tatawaging Yongji. Sa tingin mo ba ay darating si Qin Yu? Come my A*S. Pupunta ba siya sa korte para sa kamatayan? Hanggat hindi siya baliw, tiyak na hindi siya darating. Tama. Kapag may buhay, may pag-asa. Hinintay ni Yongji ang pagdating ni Qin Yu sa likod ng kanyang mga kamay. Bahagya niyang binuksan ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, Qin Yu, hanggang kailan mo gustong magtago? Kabanata 17:20 Pagpasok sa Shuang. Isang matinis na tinig ang tumagos sa kalangitan. Sa isang iglap, tumahimik ang buong paligid. Sumakit ang tenga ng mga tao sa paligid sa galit nitong sigaw at umaagos ang dugo. Dumating ba si Qin Yu? Maaaring nahanap na ni Yongji si Qin Yu. Imposible. Si Qin Yu ay dapat na baliw na dumating sa oras na ito. Lahat ay nasa mainit na usapan. Nilaybot ng tingin ni Yongji ang paligid. Ang kanyang matalim na tingin ay tumago sa kawalan, at walang sino man ang maaaring magtago mula dito. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang dumating mula sa malayo. Yongji, kukunin ko ang iyong mga ninuno. Natigilan ang lahat ng marinig ang boses. Ang boses na ito ay tila kay Qin Yu. Dumating talaga si Qin Yu. Alam kong hindi siya matatakot. Sinusubukan ang imposible. Gaya ng inaasahan kay Qin Yu. Agad na naging pangit ang ekspresyon ni Yongji. Ito ay hindi dahil sa panunumbat ni Qin Yu, ngunit dahil wala siyang makitang anumang bakas ng Qin Yu. Yongji, walang hiya ka.
Hinahamon mo ako dahil lang sa nakapasok ka sa reversion void stage. Walang hiya ka talaga. Nagmura si Chinyu. Dumilim ang mukha ni Yongji at malamig niyang sinabi, dahil nandito ka na, bakit ka nagtatago? Tumawa si Chiyu at sinabing, hindi ka ba nasa reversion void stage? Ano? Hindi mo man lang ako mahahanap kapag nandito ako. Mukhang isa kang reversion void stage cultivator sa pangalan lang. Namumula ang mga ugat sa noo ni Yongji habang galit na sumigaw, nahanap na kita. Hanggang kailan ka magtatago? Gumisi si Chinyu at sinabing, hindi mo ako mahahanap. Kung talagang may kakayahan ka, hanapin mo ako. Isa kang basura, alipin ng North Plain, at abstard. How dare you call yourself a teacher? Isa ka lang aso. You should change your name to Old Dog Yongji. Ang mga pagmumura at pagmumura ay lalong nagpapangit sa ekspresyon ni Yongji. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Chinyu, walang kwentang magsalita. Lumabas ka at kalabanin mo ako kung may kakayahan ka. Lalabanan ko ang iyong mga A*S. Bago ka tumuntong sa reversion void stage, nagtago ka sa North Plain at hindi ka nang ahas na lumabas. Ngayon ay ipinapakita mo na ang iyong kapangyarihan. Sarkastikong sabi ni Chinyu. Kung nasa iisang cultivation realm tayo, maglalakas loob ka bang umutot ng ganito? Tsaka nandito na ako. Kung hindi mo ako mahanap, problema mo na. Si Yongji ay nabaliw kay Chinyu, ngunit hindi niya ito mahanap. Kung hindi ka pa rin lalabas, huwag mo akong sisihin sa pagsisimula ng patayan. Malamig na sabi ni Yongji. Gumisi si Chinyu, ano? Nagpapakita ka na naman ng impotent na galit. Yongji, iyon lang ang mayroon ka. Dahil tinanggap mo ang hamon ko, bakit hindi ka nagpakita? Sigaw ni Yongji. Hindi ko kailangang tuparin ang aking salita kapag nakikitungo sa mga taong katulad mo. Tumawa si Chinyu at sinabi. At saka, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang ilang masamang balita. Papasok na ako sa reversion void stage. Pagdating ng panahon, ako mismo ang papatay sa iyo. Ang mga salitang ito ay nagpalubog sa puso ni Yongji. Alam niya na kung si Chinyu ay papasok sa reversion void stage, tiyak na hindi siya ang makakapareha niya. Sige. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras sa iyo. Aalis na ako. Magtago kang mabuti sa North Plain, sarkastikong sabi ni Chinyu. Sa sandaling ito, daan-daang bituin ang layo mula sa North Plain, hawak ni Chinyu ang lalaking may loudspeaker ng bigot at buong lakas na sumisigaw. Ang bagay na ito ay talagang kapaki-pakinabang. Pamulong si Chinyu habang nilalaro niya ang loudspeaker. Ang bagay na ito ay tila nakakatugon sa Great Daw. Hindi lamang ang tunog ay maaaring may padala sa napakalayo, ngunit naririnig nito ang tunog mula sa daan-daang mga bituin ang layo. Mga ad ng pop future. Matapos ilagay ang loudspeaker, binalak ni Chinyu na umalis. Siyempre, hindi naman siya ganoon katanga. Kung lalabanan niya si Yongji, walang pinagkaiba sa pagpapakamatay. Pagkatapos sampain si Yongji, si Chinyu ay dumiretso sa Shuang. Sa panahong ito, palaging nasa kaguluhan si Shuang. Ang pinakamakapangyarihang angkan sa Shuang ay ang Chao sect, na itinatag ng dalawang kapatid ng pamilyang Chao. Sa nakalipas na ilang araw, paulit-ulit silang nagpadala ng mga signal sa Nanzhou, at lahat sila ay tina-target si Xiao Sheng. Isa itong masamang balita para sa Nanzhou. May bulong-bulungan na si Shuang ay napakalakas na ngayon. Ang Chao sect ay nakakuha ng ilang nakakatakot na pamana at halos pinag-isa ang buong Shuang. Tama. Nabalitaan ko na ang Chao sect ay mayroong 13 reversion void stage cultivator ngayon at ang bilang na ito ay dumarami pa rin. 13 reversion void stage cultivators. Masyadong nakakatakot ito. Kahit na ang ating malawak na Nanzhou ay malayong nasa likod ng napakasindek na bilang. Kapag sabay na umatake ang North Plain at Shuang, natatakot akong mahati ang Nanzhou. Who cares if they divide up? Ang kinatatakutan namin ay atakihin nila kami. Ang napakalaking mukha na lumitaw sa kalangitan ay naging sanhi ng pagkataranta ng lahat. Ang lakas ni Shuang ay naging mas mahiwaga rin nang kumalat ang balita. Ngayon, ang takot ng lahat kay Shuang ay hindi bababa sa takot sa North Plain. Uwit. Sa hangganan sa pagitan ng Shuang at Nanzhou.
Ang lugar na ito ay dating may patay na ilog na naghihiwalay sa dalawang malalaking lalawigan. Gayunpaman, pagkatapos mawala ang patay na ilog, wala nang hangganan. Ngunit sa sandaling ang isa ay tumuntong sa Shuang, ang tanawin ay ganap na naiiba. Kung ang Nanjo ay isang oasis, kung gayon ang Zaihunag ay isang napakalamig na disyerto. Ibinahagi ng estudyante ng Pilipina kung paano siya nawala ng 10 kilo sa 3 linggo. 70% ng mga tao ay may mga parasito, isa ka ba sa kanila? Tishwant ba ito? Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Bagamat hindi ito baog gaya ng Donghuang, malayo ito sa kasaganaan kung ihahambing sa Nanzhou. Sa isang sulyap, halos walang tao. Matapos maglakad ng mahabang panahon, sa wakas ay nakakita si Chinyu ng isang lungsod. Mayroong ilang mga salita na nakasulat sa pader ng lungsod Pilgrimage City. Nang hindi man lang nag-iisip, ito ay itinayo ng dalawang magkapatid mula sa pamilya Chow. Pilgrimage City. Napakayabang. Hindi mapigilan ni Chinyu na kumunat ang kanyang ilong. Marahil ay dahil baog si Shuang, at ang Pilgrimage City ay walang anumang depensa sa hangganan. Kaya madaling pumasok. Matapos makapasok sa Pilgrimage City, noon lang napansin ni Chinyu ang pagkakaiba. Ito ay isang ganap na lungsod. Halos lahat ng tao sa Shuang ay nagtipon dito. Gayunpaman, walang gaanong tao sa Pilgrimage City. Kung ikukumpara sa Nanzhou, may malaking pagkakaiba. Nasaan ang dark energy na binanggit ni Xiaosheng? Hindi maiwasan ni Chinyu na sumimangot. Inilabas niya ang kanyang divine sense, ngunit wala man lang siyang nakitang dark energy. Sa ilalim ng divine sense ni Chinyu, nakita niya ang presensya ng maraming reversion void stage cultivator. Kakaiba. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba. Ang espiritual na enerhiya sa Pilgrimage City ay hindi mayaman, kaya ano ang kanilang umasa upang linangin? Pwede ba, na ang dark energy na binanggit ni Xiaosheng ay wala sa Pilgrimage City? Napaisip si Chinyu sa sarili. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya si Chinyu na humanap ng lugar para magtanong. Sa makatuwid, nakahanap si Chinyu ng isang tea house at naupo. Walang masyadong tao sa tea house. Hawak ang isang tasa ng tsaa, pumili si Chinyu ng isang lalaki na medyo mabait at lumakad. Hello, sir. Umupo si Chinyu sa tapat niya. Tinulyapan ng matandang lalaki si Chinyu at tumango ng casual. Tinubukan muna ni Chinyu na lumapit sa matanda, at pagkatapos ay nagkaroon sila ng casual na pag-uusap. Medyo maayos ang kapaligiran, at medyo kaaya-aya ang pag-uusap. Gayunpaman, ang hindi alam ni Chinyu ay na-detect siya sa sandaling tumuntong siya sa Pilgrimage City.